Samantala, sumipot sa LTO ang abogado ng driver ng viral na dilaw na kotseng nanagasa ng iba pang sasakyan para humingi ng dokumento para sa inihahanda nilang affidavit sa insidente. At may ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Connie, bandang alas 11 ngayong umaga nang dumating dito sa may tanggapan ng Intelligence and Investigation Division ng LTO Head Office dito yan sa Quezon City ang abogado ni Jamie Brohan, ang driver sa viral video kung saan nakitang nag-atras abante at nakabangga pa ng ibang mga sasakyan ang isang dilaw na kotse. Matipid sa kanyang naging pahayag si Attorney Glenn Granado na siyang nagre-representa kay Brohan matapos mag-issue ng sabina ang LTO. Nakasaad sa sabina na posibleng maharap ang driver sa reklamong paglabag sa Section 48 o Reckless Driving ng Republic Act 4136. Una nang napaulat na hindi na itinuloy ang pagsasampa ng reklamo ng 4 na mga security personnel ng Rockwell Center na di umano'y nasugatan dahil sa insidente matapos mangako si Brohan na sasagutin ang mga gastos sa pagpapagamot ng mga security personnel. Ayon sa abogado ni Brohas, nagpunta siya rito para kumuha ng kopya ng mga dokumento at para makapaghanda ng kanilang affidavit. Hindi na niya sinagot ang iba pang mga tanong patungkol kay Brohas at sinusubukan pa natin kunan ng panig ang LTO. Nasa ASEAN Transportation Summit daw ngayong araw ang hepe ng IID. At bago mag alas 12 ng tanghali ay umalis na dito sa LTO ang abogado ni Jamie Brohas at na-reset daw ang hearing pero fina-finalize pa sa ngayon ang petsa. Ito ay ayon sa mga nakausap naman natin mula sa IID. Connie. Maraming salamat, Cedric Castillo.